What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin yung bike rental business. So, nung last na video natin ay sabi ko doon na dapat ang susunod nating vlog ay yung mga branches ko dati. Pero ngayon ay isingit muna natin yung bike rental business na sinimulan ko. So, palagay ko ay naging fourth business ko yun. Okay, so meron pa akong naging third business pero saka natin pag-usapan yun. Ngayon, pag-usapan muna natin yung paano nga ba magnegosyo ng bike rental business. So, kaya yung ipaparent mo yung bike mo. Okay, kasi nga, siyempre, kung ano yung meron ka, gamitin mo yun para mag-start ka ng business. Okay, kaya nga pag yung yung skill na pre-sale ay naging habit mo yon, naging skill mo yon, ay kahit anong business ay magkakaroon ka. Okay, pero wag mong i-expect na yung sisimulan mo negosyo na yon, yung parang pangalawa, pangatlo, pang-apat mo na negosyo ay magiging successful. So isipin mo yung magiging fall down nun. Okay, isipin mo na magiging successful, pero isipin mo rin yung magiging fall down para hindi ka masaktan. Isipin mo yung mga mangyayari. So, sabihin ko muna yung story ko nung ako ay nag-start ng rental business ng bike. Okay? So, that time kasi, kumita na ako o kaya naman meron akong fund that time dun sa Gcash cash in cash out ko na business na parang naging pangalawa kong business, pangatlo. So, nag-isip ako ng pagkakitaan pa. Okay? So, nag-isip ako, kailangan ko ng parang sasakyan. Okay? So, dahil may pera naman, may kumita na, o kaya may invest, o kaya naman ay merong nagtiwala, trinay ko yung bike rental na business. So, bumili ako, okay, pinaganda ko yung bike, okay? So, bumili kami ng bike, okay? Ang alam ko parang ang nagtiwala din sa akin yan is si mama. Kumbaga, binilahan din ako ng bike, okay? Tapos, parang dinagdagan, parang ganun yung nangyayari. So, ang nangyayari, pang inisip ko na, okay, ikon ko kaya to, i-business ko kaya. Kumbaga, kung ano yung meron sa akin, yun din yung i-business ko. So, bago ko simulan yung business na yon, okay, syempre, dahil walang taga-layout, wala tayong masyadong pera talaga that time, okay, in-execute ulit natin yung kung ano yung meron sa atin. So, meron tayong cellphone, merong Canva na app, so doon tayo nag-edit. Okay, nag-layout tayo, tapos nagpa-print tayo doon sa printing shop. Okay, nagpa-tarpaulin tayo. Okay, so makita nyo doon sa ating thumbnail, okay, meron tayong tarpaulin doon, tapos andun yung picture ko, tapos yung bike ko. So, nung una kong pagkabukas, so yun, siyempre, walang opening, grand opening, so basta simple lang, basta makapag-execute ka lang ng mga negosyo. Yun naman yung goal natin, para matuto tayo. Wag yung parang bongga agad, okay, maganda agad. Hindi, ang goal kasi natin ay makapag-execute agad at kumilos agad. Kasi kung hindi ka kikilos sa idea mo na business, walang mangyayari. Okay, dyan ka na lang. So, nung nag-start ako, sabi ko, rental business ako ng bike. Okay, so, ang nangyayari, ang doon, ang bayad ko doon, pinapabayad ko sa mga nagre-rent, ay yung parang mga bata. I mean, yung ang gastos sa pagre-rent is 10 pesos, parang 30 minutes, so 1 hour yung parang ginawa ko doon. So, pag yung nag-bike ka, ang bayad doon is 10 pesos. So, yung parang naging target market ko doon, yung mga bata, at the same time, yung mga pupunta sa palengke, pandemic pa yun, di pa masyadong, parang, yung walang mga sasakyan na dumadaan. So, yun yung naging isip ko. Pero, yun, nung tinry ko doon, parang isa lang ata yung nag-try doon sa rental business ko na bike. Yung parang pinsan ko. So, nakakatuwa kasi, yun yung kapalpakan na naman na ginawa ko. So, wala akong target market. So, sino ba yung magiging market ko? Pero, blessing na rin kasi, kumbaga, at least, nag-start ka ng business, may mga sinimulan kang business na meron talagang hindi magiging successful. So, nung nag-start ako, okay, syempre may disappointment kasi nga, hindi siya nag-click. Okay, pero ganun talaga sa negosyo. Kaya, ang learning doon na matutunan natin, dapat, pag-aralan natin ng mabuti. At the same time, ay dapat may target market talaga. At the same time, i-post, i-promote, ganito, ganyan. At the same time, dapat talagang may impact yung business mo. Kumbaga, kailangan ba talaga ng tao? So, kasi kailangan natin, ang laging isip talaga natin, ay yung makatulong tayo sa iba. Hindi lang yung parang puro kita. Kasi ang pera
lalapit na lang talaga yan sa'yo eh. Yan yung pinapaniwalaan ko. Hindi mo kailangan na laging habulin ng pera. Kasi pera lang yan. Hindi ko sinasabi na pera lang yan na hindi mo kailangan talaga. Ang ibig kong sabihin, kung mag-value first, ibigay mo muna yung value sa mga tao at susunod na yung pera. So, yun doon muna tayo. Okay, nakwento ko lang sa inyo para naman, kumbaga, ma-encourage kayo na mag-start kayo ng business na kahit na ano yung nasa inyo. Okay, so, sa susunod natin na vlog, okay, pinapromise ko sa inyo na yung ipa-vlog ko ay yung aking second branches sa Gcash Cash In Cash Out na sinimulan ko that time nung meron akong business. At ano yung mga naging lesson ko that time. Kaya abangan nyo po yon dahil pa-excite ng pa-excite yung mga video natin. Okay, kaya please support my vlog and comment ka na rin para naman i-recommend tayo ni YouTube sa mga businessman o kaya mga batang entrepreneur na magsisimula ng negosyo. Salamat po and God bless. See you on my next vlog. Bye-bye!